Thank you, Lord. Ay! Yun, no? Hallelujah. Maganda palang maraming audience. Para may bago. Parang may bago nga. Ano kaya meron? Pero iba yung kaba. Ha? Parang may timidity. Meron din bang fear? Tagalin natin yan. Amen. So, Amen. ba't nandiyan tayo? Ba't nga ba nandito tayo? Ay, may kasama pala tayo ngayon eh. Paano lalala? Hello, guys. Alright. Ha! Ha! Welcome Talaba. Welcome natin. Norta, marap ganyan. Kene ka rin. Ano, andyan ako rin. Sa kanila. Ah, sige. Of course. Sagi pala live na. Kailangan na pang pass ng loob. Pastor Joshua, bawal kang pa-intimidate. Wapin. Bawal tayong pa-intimidate. Alright, gusto po namin kayong welcome sa ating YDC Special Real Talk Live! Hey! Yeah! You know, Praise God! And that's Praise all the for Lord. today. aminin nyo, sabay-sabay tayo. I know, tayo praise doon. God. Praise the Lord. Ginawa Thank nyo you, ba yung Lord. best Ay. doon? Tanungin ko muna kayo. Anong panandaman nyo ngayon? Ako excited ako. Excited ka? ako sa kung ano yung Yan. ibibigay ng Lord sa Ay, atin grabe. ngayong hapon Grabe ito. yung... Ay, Kanina pa lang worship time eh. ay, solid. Nasa ilalim tayo, dumadagundong yung Calvary Temple. Solid Praise yung- the Lord sa solid mga yung Calvary Yes, sa buhay ng mga worship team natin. Hallelujah! Amen. Sige, palakpakan natin ng Lord sa buhay ng Thank ating you, mga worship Jesus. team. Grabe, praise the Lord sa buhay Alright, nila. praise God. Sabi yung isa eh, yung, alam mo yung Yung worship leader ba? worship leader kanina. No, yung praise, no? Sabi niya, hindi niya babagalan. Hindi niya ito babagalan. Eh, binagalan. Binagalan. I'll praise cause you're sovereign. Sabi, Ginawang slow yung fast. hindi, di naman din natin Grabe. mamadalian yung oras natin. Ilang Yes. oras kasi tayo. 2 hours. So, paalala lang po hanggang Sunday tayo dito. Nanito? May mga paano tayo. Talagang i-Jimwell na. Shoutout po. Shout out kay Boss Jim. Ayan, nakikita nyo Grab- naman. Grabe yung fan base ni Boss Jimwell pala dito. Grabe yung mga fans niyan. So, thank you, Sir Jimwell. Pagpala ka, Lord. Kung isipin mong bali. Mag-umpisa na. Eto Yes. na. Bote, tama ka. Here we go. This is it. Alright, so Alright. hindi, para lang mag-review tayo kasi grabe yung narinig ko last week eh. Last week, yes. Ano kasi naging topic natin last week? Praise God, na? Ano kasi naging topic natin last week? The power of God's love. Very The good, power of Jacob. God's love. Yes. Ayan, and God's love empowers us to overcome sin. Amen. Alright, so sana natuto po tayo sa tinuro ni Kuya Radley sa atin last week that we should not enjoy sin, na mas tignan Yes. natin si Jesus na Oo. itang sakripisyong giwa ng Amen. Lord kaya katamo. And Ngayon, Ngayon naman. eto na. eto na. Eto na. This Eto na, is meron it. tayong pag-uusapang bago. Alright. Alright. Pero bago yun. Baka meron din kayong mga gustong itanong. Mamaya meron tayong question Yes, and answer later on. portion. Please Yes. save your Ayan. questions. Huwag kayong Sa lahat mahihiya. ng magtatanong, meron kayong libreng juice at tinapay. Yun. Uy! The best yan. Bago yun! Hulaan nyo anong flavor ng tinapay. Chocolate. Chocolate! Chocolate? Wow. Chocolate? Chocolate? Chocolate din! Chocolate Anong din. flavor ng tinapay? May Cheese bread. May Cheese nagsabi, bread? may May narinig nagsabi. ang cheese bread? Anong itsura nun? May narinig ako Krispy Kreme daw. Praise God! Sino yun? Kagastos mo lang. Hindi pala juice. Ano Iced daw? coffee. Yun naman. Woo! Solid. Gusto nyo siomay? Hingi kayo sa mga wama. Alright, so para lang habang nagtatanungan kami, tanungin din ninyo yung sarili ninyo, Yes. pero sagutin nyo na rin sa sarili ninyo, huwag nyo lang isisigaw sa amin, alright? Meron akong tanong sa inyo. Ayan. Kasi kanina, tinanong niya, parang meron nung na-intimidate ka ba? Intimidating, yeah. Na-open na pala. Na-open Yes. na eh. Na-open yung lagos ng sayang kantadya. So, ito, tanong to na related sa pag-uusapan natin ngayon. So, the question is, What is the question? when was the last time The last time. that you and you guys felt so intimidated? Intimidated. English yan. English. Grabe. Kailan yung last time Kailan yung last time? na na-intimidate ka? Yeah, when was the last time na in-intimidate? Pero para magets din nila at magets din natin kung ano nga ba yung salitang intimidate, basahin muna natin yung meaning.
Meron pong meaning yan. Nag-research yung si Pastor Manny dyan. Pakita po natin yung meaning ng intimidate. Ayan. Ng timidity. Sorry, ng timid or timidity. Timid. Ang sabi dito, it is a lack of courage or confidence. Oh. Kailan mo naramdaman na parang nawawalan ka na ng kumpiyansa? Mhm. Hindi ka na confident. Mhm. Sabi dito, timid people are shy, Mhm. so mahiyain. Kailan mo naramdaman na sobrang nahiya ka? Mhm. Parang ganun Kailan siya. nga ba? Mag-burp. Kulalasa pa siomay. Timid people are shy, Mhm. nervous, and lack courage or confidence in themselves. Pero ito yung gustong-gusto ko, medyo bumabars to eh. Ayan. Ang sabi dito, you can see timid in the middle of intimidate, and to be timid is to be frightened or takot ka or to pull back from something. Yes. So basically, yung meaning po ng timidity or timid or intimidated is natatakot ka or nahihiya ka. Parang nahiya ka. Kailan yung last time na sobrang nahiya ka or you felt so intimidated na hindi ka makagalaw na maayos? Nakakaano lang siya, no? Just to add up to that. Add mo. I-add mo. Para- I-add mo. Para talaga masimulan na natin Yan. tong RTT. Yung parang usually kasi may mindset tayo pag nahihiya ka lang yung parang, ay marine ako bisang loob kembale. Siguro na-feel nyo yun, yung nahihiya kayo kasi nasa bahay kayo ng kaibigan nyo. Yung shyness na sinasabi dito, yung biblical definition na shyness, iba siya. May malalim siya na pinaguhugutan eh. No? Hindi siya yung parang nahihiya ka lang na dahil nasa bagong bahay ka ng kaklase mo, ganun. Nahihiya ka sa nanay niya. Hindi siya ganun eh. Oh. Pero it is deeper? Differ? Wow. Deeper. F at saka fee. Deeper than Kababangka. that. No? Mas Yan. malalim pa siya. No? Oh. Doon sa typical na mahiyain na naiintindihan natin. So, having said that, ikaw, Ako, Dahil ikaw yung unang... dahil ikaw yung unang nagsalita, feeling ko marami makaka-relate dito eh. marami dyan. Oo. Ano ba yan? Lalong-lalo na yung mga kasama nating mga matagal na sa church, Yan. mga kasama natin na nagsiserve na sa Yan. ministry. Yan. Yung last na na-intimidate ako, for just so you know, yung time na namumuhay ako sa compromise and then hindi ako makapag-minister ng maayos. Sobrang nahihiya akong tumayo dito Kailan sa lang yan? pulpit. Kahapon? Kanina. Or di- Uy. Joke lang, biro lang. Actually last Week. Last time. matagal na rin Ba't siya eh. Matagal na siya. nagpapawis ka? O bala mag-nervous. Pinagpapawisan ng malamig eh, no? So, halatang guilty pa. Hindi, pero matagal na siya actually. Pero nung time na talagang namumuhay pa ako sa compromise, may tinatago ko pa na may kachat ako, tinatago. Ayan, no? May ka-chat ka? Oo, before. I-clear mo, Kuya Radley, ano ba ang isang tao or Kristiyano na namumuhay sa isang compromise? Para Ito, sige, para maintindihan ng maintindihan ating yan. mga Yan. kasama. Ay, gusto ko to! Unang-una, nahihiya siyang mag-attend sa church. Yan. Aha. Nahihiya siyang mag-attend sa church. Eh, nung time na yun, ako, nagbi-minister na ako. So, I have to be present. Most of the time, yung parang lagi kang wala sa sarili mo. Because you are overthinking na baka mapunan nila yung ginagawa mong mali. Baka mahuli. Mahuli. O baka mahuli ka. Ewan ko, baka nakaka-relate kayo na gano'n. I was in that standing before. And then, alam mo yun, lagi kang balisa. Hindi ka Tsaka meron din mapalagay. dyan yung ano yun, sorry, add ko lang. Yung tago na tago. Oo, yun. Tago ako ng... Actually, Nagloko ka rin naman. Actually, ganun. Ganun talaga ako. Nagtatago talaga. Relate kami dyan. Ah? Relate Oo. kami dyan. Ay, ako din. Pero asawa ko na siya ngayon. Yan! Hey! Thank you, Lord. Dati. Nakakatuwa nga kasi imagine, no? Yan. Imagine last week. Yan. Ma-insert na. Imagine Thank you, last Lord. week, I'm preaching against it. Oo. Pero ako mismo pinagdaanan ko siya before. Pero yung kinagandahan, kaya ako siya napipreach na last week because I have overcome it. Amen. Napagtagumpayan Yun ko yung na siya. beauty niya eh, no? totoo. Yung nasishare mo siya. Pero iba. Iba yung bandage niya sa akin. Ayun nga, lagi kang hindi ka balisa, hindi ka effective sa ministry mo. Ito pa, lagi mo na-compromise yung ministry. Aro. True. Lagi kang late. Aro. Honestly, ganun yung standing ko. Tapos hindi ako nag-show up dun sa kung nasaan ako. Lagi ako nagpapapalit. Hoy. May mga Ayan. pagkakataon lang if I may interrupt. Ito. Yan. Happy na ini. Makikita mo sa group chat, Bulgaran to na magkaibigan. magpapaalam po ako kasi babantayin ko yung kapatid ko. Eh, yung kapatid niya, dalaga na. Hoy, katwanan ng Nick. Totoo man, nandyan ba si Kisha? Andiyan ba si Nikisha? Ni Kisha? Wala siya. Wala, praise the Lord. Alam to ni Romer, Praise the Lord. matatawa na lang kami Wala sa yung mga kapatid paalam ko. niya eh. Hindi po kasi walang magbabantay sa kapatid ko. Nick, kung nandyan ka, say amen. Wala yung kapatid ko. Compromise pala Nakakalungkot yung na wala dahilan. siya. Baka nasa Pero- online. Hindi, nag-aaral yung kapatid ko, may pasok siya niyan.
Pero Buti ganun pa siya, nga. no? Ganun yung picture talaga. As in, Yes. kahit Hanap anong ng mga reason na dahilan. lang. Kahit anong dahilan na lang kasi dahil nga nag-i-enjoy ka sa sin, nagtatago sa compromises, may mga ka-chat kang tinatago. Aro, ay, karakalda, mga. Ot dimdam kita. May mga. May mga? Tapos na rin eh. Tapos na rin. Nasaan si Jaira? Well, anyway, thank Hello, you, Lord. dear. Anya pala makalakloy kaya nga Rapiati Jai. Ay, nakaganyan siya, oh. Nakaganyan siya. Nakikita ko siya ngayon. But I have the confidence to declare kasi Amen. because of the blood of Jesus. Amen. Amen, amen. Hindi, pero ganun yung itsura. Ganun yung portrayal niya sa akin. Ganun yung itsura ng isang taong namumuhay sa compromises. Yes. Yung ministry niya napapabayaan, yung mga CU napapabayaan, wala kang integrity. Aro. Kapag nagpe-preach yung pastor, laging, alam mo yun, hindi ka interesado kasi alam mo, mismo, namumuhay ka sa sin. And lahat, ewan ko kung na-experience nyo to, pero lahat ng mga bagay para sa Lord, if you are compromising, tasteless sila. Aro. Walang lasa. Aro. You are not appealed. Hindi ka na-appeal sa Wala, hindi siya Bible appealing. reading, Yeah. hindi ka na-appeal sa prayer, Totoo hindi ka yun. na-appeal sa worship, because you are living in sin. You are living in compromises or talagang nagtatago ka ng kasalanan. Parang mas masarap sa kanila yung kasalanan Oo. kesa sa ginagawa ng Lord. Parang ganun siya. And yun nga, yung tendency, kapag may assignment ako, tatayo ako sa pulpit, nahihiya ka. Hindi mo magawa-gawa yung best mo. Something is holding you back. And naaalala ko to, ewan ko kung shucks. Sige. May time nun na naka-assign ako sa worship leading. Alam ko sa sarili ko, talagang hindi pa talaga totally tayo surrendered kay Lord. Nag-uumpisa na yung worship. Aakyat pa lang ako. Late ka? Dahil sa late. Aro. Kasi I am Ako na lang coming, yung nag-lead nun eh. I am coming unprepared. Ganun yung dulot sa akin ng compromise. Yes. Dahil Yung patago kang nagko-compromise. So And dangerous. It affects my confidence sa pagme-minister talaga. Gusto mo ba yan na lang pag-usapan natin, yung mga Oo nagtatago? nga, no? Grabe, no? Pwede. Sa mga Pwede. nagtatago po dyan, labas na kayo. Yes. Shout out lang naman You have to hindi. come out. Wala pong sikretong hindi binubunyag Oo. ng Lord. Alam Yes. nyo why, DC? It is a miserable thing to hide. Hindi, seryoso. True, It is true. a miserable Very thing. true. Napaka-miserable ng buhay kapag nagtatago ka ng kasalanan, nagtatago ka ng relationship. You're not enjoying the joy of the Lord. Lagi ka nagtatago. Di mo maranasan yung fullness ng Aro, Lord. icebreaker pa lang, may tapos na. Di ba? May parang, kaya nga, I Aray ka naman, suggest, parang ako yun. ngayon, Nada. mga kapatid, ngayon pa lamang, if you can confess them, expose them, lalo na sa mga leaders ninyo, for you to be free, please do so. Before it's too late. Yes, before it's too late. Yeah. Praise the Lord! And that's it for today. Pero grabe, kasi mamaya na yun. Sige, mamaya na. Pero yun yung sa akin. Yan. Ano lang yan? Icebreaker pa lang. Oh, eh. grabe. Though we get to relate Yan. talaga dun sa sinasabi ni Kuya Yes. Radley, in one way or another, naranasan natin yung mga compromises na yan. But praise God, we're learning. Praise God. Amen, amen. Praise God. Praise God for the grace. grace. Praise God for the God grace. that we're changing from glory to glory. Ako Amen. naman, simple lang. Actually, last year lang yan. Last year lang. Nung, actually, the time that I was really intimidated, hindi ko lang pinahalata. Yan. Nung sinabi na ako ni Pastor Joshua na mag-share sa YDC, ba't parang hindi kayo naniniwala? Kahit nga kami, di ka Kahit maniniwala kami, kanina hindi eh. kami nung sinabi niya sa amin yun, hindi kami naniniwala. Oo. Because I am a person na parang I'm always after, usually, hindi naman always, after the result. Iniisip ko na, paano kaya magiging resulta kapag ako na yung mag-share? Pragmatism. Would I May term have sila the dyan, same, pragmatism. parang yung galak ni Pastor Joshua, yung napapatawa niya yung YDC. Kay Brother Radley naman, yung power. Yung ganun ba yun? Yung sobrang, ang laki ng epekto sa akin na ang nangyari, imbes na ma-enjoy ko yung time for me to prepare and time for me to appreciate the work of the Lord while I am preparing the Word, yun yung mas inisip ko. Mas inisip mo, kasakit. Oo. Oo. Sayang. Yung parang, yung proseso, kaya nga, mahalata nyo yun. Pero huwag yun ang balikan nyo. No? Yung first time that I shared. Bali, Alam that din ni was ano last to, year's... ni Jen to eh. Anong Pebra? Anong... Huwag na ng ano. Ali, Alben, may yapin po, Alben. Oo. Pwede Pero flash. by the grace of God, alam mo kapag ang isang tao kabado at puno ng takot, lalo na sa mga public speaker, Ay, to. nauutal. And paulit-ulit na lang ang mga sinasabi. Kasi nga, nauuna yung takot. And that time, talagang napauna sa akin yung takot. I was really intimidated by that
very beautiful, napakagandang opportunity. Oo. Sino nga ba lahat yung, alam mo yun, mabibigyan ng ganong klaseng oportunidad to share God's word, to declare the goodness of God? Actually, napaka-ironic. It's paradox. It's a paradox. Ang share ko nun, godly confidence. Wow. Solid And yet, Bihira, no? Solid ang mag-share ng godly confidence ang taong may takot. May takot. Pambihira. Kaya nga, I learned from that. Ayun, Kaya search nyo Godly Confidence. Last year yung topic. Panoorin natin sabay-sabay. Panoorin natin sabay-sabay. I-flash natin sa Let's screen. tune in later on, mamayang 8 p.m. ng gabi. Sabay-sabay tayong Meron binge tayong watch. live streaming. Yan, meron. Alright, yung sa akin naman, ano din, yung 2 years ago tayo. Hindi ko alam kailan. Pero nung nakaranas ako na sobrang na-intimidate ako is yung sinabihan na ako yung next in line na mag-handle ng youth. Wow. Hindi siya specifically as youth pastor, pero parang ikaw muna yung mag-oversee. Kasi parang sa akin, hindi ko na sila babanggitin, no? Siya. Yung mga humawak. Tapos siya. Tapos si ganito. Tapos J-Sap. Nagigets nyo? Ba't tumatawa yung mga inaalaga? Yung mga CEO mo, tumatawa Parang sila. kilalang. Alam mo yun, yung dito, yung level ba nila, Yes. yung wisdom, intelligence nila, yung grabe sila, nandito. Tapos J-Zap, ganito. Ay, tapin. Yun yung sobrang naramdaman ko na parang, uy. Minsan kasi, or madalas, kaya nangyayari sa atin yan, listen to me. Bibilis. Yung mas nakikita natin yung pwedeng magawa ng iba kesa dun sa pwedeng magawa ng Lord sa'yo. Truth. No? Yung, Oo. ay baka hindi ko kayang gawin yung ano niya. Not realizing, anak, ang dami kong pwedeng gawin through you. Ang daming potential na pwede nating palabasin through you. Just trust Amen. me. Amen. And we are forgetting that very beautiful opportunity just because we focus kasi kaya nila. Kasi ganito sila. Kasi hindi ako ganun. Kasi di ako ganun. Oo. Ngayon kaya mo ay alala. Ay alala ya rin. Aliya pa, sabihan kaya pa eh. Nagde-devotion ako about kay David, no? Nandun ako dun sa panahon na tinignan ko yung ginagawa nila. Hindi ko nakita yung kayang gawin ni Lord. Kasi si David yung difference na ito eh. Yung difference ni David nung haharapin niya si Goliath, hindi niya tinignan yung sariling strength niya. Hindi niya tinignan yung strength ni Goliath. Hindi niya tinignan yung mga Philistines. Ang tinignan niya at ang alam niya, ang Lord ko yung dala-dala ko. Amen. Kaya siya nanalo eh. Alam mo, kaya mo. That's all for today. O ito. Tingin kayo? Meron kayo? Meron kayo? Kung meron kayo, congrats. Kasi ibig sabihin, tao kayo. Oo. Naranasan natin yung mga ganyang bagay. Pero if you are feeling intimidated right now, regardless of what the reason is, sinasabi lang namin sa inyo na hindi dapat kayo pa-intimidate. Amen. Pero mamaya, mas pag-aaralan natin. Paano? Pero meron pa akong tanong. Ayan, ano yan? Gusto ko yung mga tanungan na yan eh. Mga follow-up questions. Follow-up. tayo. Ayan. Okay, pa-follow up. See you ba to? Konti lang to, 300 lang itong tanong na to. Ayan. Ayan. Yung next question po natin ito. What is, or what was, ayan, pwede na bago na eh, Yes. your greatest fear? Kayo, mag-isip din kayo. Kasi feeling ko merong makaka-relate dito eh. Ano yung kinakatakutan mo? Pwede siyang, dati kinakatakutan mo siya, pero na-overcome mo. Kasi ako, yun yung share ko eh. Mahili kayo, tina kayo. Muna na ako. Hindi, niisip lang namin, meron na ba kayong hawak na tissue? Kasi, Ating gumaga? Uy, magpagaga kayo? Ayoko makan yun. Ayoko pa mabuling makan yun. Alright, una na ako. sige. My greatest fear before to, nung sobrang bata pa ako, like in my high school days, is losing my parents. Because I was so dependent on them, to them, sa kanila. Sobrang, ni manos pinggan ako biyaso. So I had this mindset na, shucks! Makanano ko po at ang may tema ko, kaya may titatang ko. Kaya ko agyo. Pero praise God, I overcome it. Ito mo, share ko mo. Okay ah. Ito mo ikaw, mabilis mo eh. Alimuna na ako siguro. Baka 30 minutes na natin. Introduction pa. Buhapin eh. Muna na ako siguro para Muna na ka. well, Huwag kasi, para makapag-ready tam. makapag-ready pa tayo ng ano. Pero isa akin naman yung greatest fear ko actually, yung madidisappoint mo yung tao. I have that fear na madisappoint yung tao sa akin. And hindi ko alam paano nag-develop sa akin yun. Yung parang may part sa akin dahil nga may ganun kang klaseng fear, you're just trying to please everybody. You just end up pleasing them, ginagawa mo yung best para mapasaya mo sila. But then, kapag, alam mo yun, natatakot ka na yung tao ma-disappoint sila
actions mo, ma-disappoint sila sa character mo, ma-disappoint sila kung sino ka. And then may mga tendency na dahil nga ganun tayo, naging people pleaser ako, napaparalyze ka na. Yung parang, dahil may mga ganung klaseng question. Para sa akin, yun yung greatest fear ko. Ang hirap nun no? Yung, ano sabi mo? Hindi, yung naging people pleaser. Oo, yung naging people. Kasi yung sabi nga ni Kuya AJ, natatakot kang ma-disappoint sila. Feeling ko lahat tayo or karamihan dumating sa ganyang point no? Yung you will live in people's acceptance. Oo. Yes. But you will die in their rejections. By their rejections. Napakabigat. So, yun, huwag kayong... ikaw. Ako naman. Siguro one of my greatest fears, in Jesus' name, is my fear, I'm afraid to fail. Natatakot ako magkamali. Just last 2 weeks, umiyak ako sa asawa ko kasi akala ko pakiramdam ko, nagkamali ako sa kanya. Where in fact, alam mo, nung pagpanik ko doon, para akong batang tumatangis kasi akala ko matindi yung naging pagkakamali ko sa kanya. Tapos siya tumatawa lang. Kalya na ka mo? Hindi, tumatawa siya. Nakala ko, nagalit na siya, na siya. Because I'm really afraid to fail people, to fail myself, to fail the expectations that the people I have for me. Grabe, how tiring is it? No? Nakakapagod yung ganun. Iyak ako. Talagang nakakapagod, papagod ka, naiisipin mo yung takot na magkamali. Kasi hindi mo na ma-maximize yung parang dinumero yung mga galaw mo. Na you're living by the rules, you're living, don't get me wrong, rules are good. But if you use them as your standard, soul standard, and how you live your life, wala yung joy Tama yung sinabi ng asawa ko noon, bakit ka tatakot magkamali? We're here to learn. And we're here to change. Yung ginupin atin niya mabiyaya yung ginu and Amen. We're changing from glory to glory. Hallelujah. And ang kinasaklap pa nito, whenever I feel that, may papagawa na pwede naman gawin pero hindi mo nagagawin. Kasi nga, isipin mo na, baka mag-fail ako. Wow. Tatakot na ka na naman. Itabang mumuna pa mo, discouraged na ka kasi tatakot ka, alaya pa man Tatakot may ka pa man mag-fail. bibaytang, hindi mo pa binibigay yung 100% mo, and yet, nag-ano ka na, nag-exit ka na kasi natatakot Baka mag-fail ako dito. Baka mag-fail ako dito or something. Grabe, overthinking na yan. Yes. Yan. Kayo naman, ano yung mga greatest fear ninyo? Grabe. Or what are those greatest fear that you had before na na-overcome ninyo? Comment nyo dyan sa sarili nyo na lang. Wala Or na pala maybe tayong baka nararanasan nila ngayon. Ngayon. Pwedeng ngayon Kaya nga, alam Pwedeng nyo, ngayon. sobrang timely ng topic natin. Oo. Sobrang never pa nag-fail si Lord sa mga pinag-uusapan natin. No? Kasi we live in a world right now na sobrang rampant ng fear and intimidation. True. As in, kahit saan meron. Actually, nasabi nga ito ni Kuya AJ kanina, yung... Di ba? Ganyan ang gift ni Pastor Joshua. Palaging may fear. Palaging may fear dyan. It's just on how we would respond to it. Ganun. And ngayon, ang dami kasing takot na mga tao, lalo na ng mga kabataan. Magsasayta ko ng ilang example. No? Yung takot ka ma-out of place sa barkada, takot mong ipakita yung tunay na ikaw kasi baka hindi ka nila tanggapin. Baka lang meron nakakaranas ng ganyan sa inyo, shout out sa inyo. Merong takot na baka hindi na makapag-aral because of financial issues na meron sila. Merong takot mabasted. Yes. Ilalagay ko na rin dito, meron takot mahuli ng forerunner. Hindi, naalala ko lang ngayon. Merong... Ba't parang malakas yung tawa dito, Sarah? Ayan. Say amen to that. Say amen. Amen. Yan. Alayo man Kenny, digdagyan mo kasi... Pero yapin paliting number 1. Yapin paliting Number 1 yun, Okay. Merong takot sa future. Kasi nga, you don't even know what tomorrow will bring. That's parang true. gano'n, no? So, baka lang kayo to, i-check natin, no? Merong natatakot sa mga sasabihin ng ibang tao, gaya ng sa inyo, yung mga napagdaanan. Merong takot na sa mga nagtatrabaho, sa mga breadwinner, we salute you, pero baka meron kayong takot na baka hindi na ako makapag-provide sa family. Kasi malaking laban din to, malaking battle din to. Merong takot magtiwala ulit. Merong takot magmahal ulit. Merong takot magsimula ulit sa buhay na meron sila because of the failures
that they've committed nung una. And physically naman, merong natatakot sa mga nambubuli sa kanila. Pila niya yun dyan? 15 hours? What minutes siya yung makasulat? 15 hours. So, merong natatakot sa mga nambubuli sa kanila. Oo. Merong natatakot sa mga basta. Yun. Ang daming takot. Kaya ngayong araw na to, lamin Troya, pamaya kapilata ng minuto. Ang pag-uusapan po natin is this. God's love empowers you to conquer fear and timidity. Amen. Thank you, Lord. Yung pag-uusapan natin, yung pinag-usapan namin na I'm sure you guys can relate to, sila yung babasagin naman natin ngayon. Nandyan pa ba kayo? Parang inaantok na kayo eh. Ready pa ba kayo dyan? Alright. May kape kayo mamaya kay Kuya Radley. Yun naman. Alright. Ano? So, manggagaling yung pag-uusapan natin sa 2 Timothy 1:7. Parang may takot ako mahawa ngayon. Kasi maglilid pa ako bukas. Kinakabahan din ako. Hindi, kung di ka makakapag-lead, ako na lang mag-lead bukas. Amen. Sample daw, been so good. Sampulan nga yung Sampulan mo. You have been. You have been. Balo ma, magparamdam kung mango ko. Hindi ako pa dyan dalom. Dyan dalom. Hindi ko pa magparamdam. So yun pala talaga yung purpose niya. Kahit ito. Hindi man pala yung ano, no? Yung Thank you, tubig pala. thank you, Mrs. Gutierrez. Yes. Ah, isa ba? Alright. Uy, dyan yun naman, dalom rin boy pa rin po yung asawa yun. Ayan. Para lang po alam nyo, sila po, yan, siya po yung asawa ni Kuya AJ. Thank you. Yan. At yung naman nandun, yan, yung po yung girlfriend ni Kuya Radley. Eh, yun o, puporman din, tabakan daw eh. Ay, So, makabakla dito talaga. po magagaling yung verse po natin. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Pwede ba natin siyang basahin na sabay-sabay? In 1, 2, 3, go. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Very good, children. Palakpakan niyo yung sarili niyo, marunong kayo magbasa. So, ibig sabihin, if you read that verse, Yan. hindi binibigay ng Lord yan, pero pwedeng may magbigay sa'yo. Merong magbigay. Wow. At saka, nandun siya sa pinaka-ano niya eh. Spirit siya. Spirit. Spirit Yes. sila. Take Yes. note of Yan. this, YDC. Mga espiritu pala yung takot at saka yung pagiging mahiyain. Ganun pala siya. So, merong tinuro si Kuya AJ sa atin kung naaalala mo. Ang tawag niya dito is burning question. Yes, the burning question. Ito yung burning, di ko alam, umapo yata ito eh. Bakit nga ba natin kailangan malagpasan ang takot at hiya? Naman. Bakit kailangan mawala sa atin yung pagiging matatakutin at mahiyain? Bakit? Ano nga ba yung naidudulot ng mga bagay nito? Actually, disclaimer lang, yung pong pag-uusapan natin dito is yung topic din po Yes. natin. So, don't worry, hindi kami aalis sa topic natin. Papag-uusapan nyo rin sa atin pong mga CUs afterwards. So, una, umpisahan ko na to, no? Yes. Kasi 3 minutes Meron- na ata tayo eh. Meron ka ng 5 minutes para sa topic mo. Ayan. Una, ang sabi po dito, because fear and timidity can hinder you from doing God's will. Oh, that's Imagine. Na-imagine nyo yun? Imagine nyo na. Fear and timidity, yung pagiging matatakutin at mahiyain mo, can hinder you from doing God's will. Mapipigilan ka para sumunod sa Diyos. Para gawin yung pinapagawa ni Lord sa'yo. Imagine. Na-imagine nyo rin? Oo. Sabihin nyo muna, imagine. Imagine. Pero just remember the story of Yan. yung story ng mga Israelites. Balikan natin yan. Balikan natin. Tignan natin yung story nila. When they are entering, I believe nasa Numbers. Tama ba? Numbers. Yes. Ito Numbers. yung inutusan ni Lord si Moses na mag-send ng 12 spies. 12 spies. Para Ayan. tignan yung promised land. Ayan. So, yan. Basahin po natin, no? So, sabi dito, ano po muna pala? Ano yun? story. Backstory. Backstory Context. lang. Context. So, pumunta sila doon. Okay, pinuntahan nila yung promised land and then they saw the promised land na it's flowing with milk and honey. And yung prutas nila, sobrang sagana. Kasi, imagine yung isang grapevine, dalawang tao. Grabe, yung no? nagbubuhat. Ganun kalaki. And, yun lang. Technically talaga yung lupa doon sa yung promised land na kung saan papasok yung mga Israelita nung nagjo-journey sila sa wilderness,
It is a land of provision. Mm. Yung lahat ng kakailanganin nila para mabuhay, masustain yung buhay nila, Yan. nandun sila. And it was richly provided. Ibig Yes. sabihin, lahat ng kailangan, it was richly provided by the Lord. Pero meron siyang isang problema. Meron. Ano yung Dahil problema nga na yan? 12 spies sila, no? Ngayon, meron silang nakitang mga Anakites. So yung mga Anakites po, Yung mga mga giants, giants. sila. Yan. Yes. Mga lahi po ng Nephilim. Galing sila sa mga Nephilim. So, ganun sila katataas. Na merong nakapagsabi sa kanila, dahil nga 12 spies sila, they were divided into 2. So, merong 10 spies na sinabi nila na ito yon. Basahin na natin. Sige. Alright. Ang sabi dyan, so they spread this bad report about the land among the Israelites. Yung 10, pare-pareho sila ng sinabi. Ito yung nireport nila sa mga Israelites na kasama nila. The land we traveled through, nakuha na ako? And And explored. explored will devour anyone who goes to live there. Imagine niya, karin pa mo, tinong takot. All the people we saw were huge. Mga ragula. Ay, karagulta? So technically, giants talaga. Giants talaga sila. So, we even saw giants there. Ay, ito pala, check ang next verse. The descendants of Anak. Next to them, we felt like grasshopper. And that's what they thought Grabe to. Yes. Grabe to. Tignan nyo, balikan natin yung 32. Oo, Ito balikan mo yung siya. nagagawa ng takot. We magnify on things. Sinabi niya, the land we traveled through and explored will devour anyone. Wala pa naman ginagawa. Wala pang ginagawa yung mga higante sa kanila. Pero iniisip nila, dahil nauna yung takot, kakainin tayo nito. Yan. Grabe, no? Wala pa yung threat eh. Oo. Wala pa talaga yung ano. Just like us, Yan. when we are living in fear, wala pa man talagang nangyayari. That's what fear does to us. Na ma-magnify na natin, naiisip na gagawin na sa akin to. And because we magnify the fear, the tendency is we are missing out Yes. dun sa promise The ng Lord. blessing. Look at that. Nakita niyo yun? Yung nakita nila nung moment na papasok sila sa promised land, yung mga giants, nakalimutan nila yung grape. Nadala nila. Nakalimutan nila yung mga prutas na dala nila na sobrang laki. They forgot about God's blessing. They forgot about God's promise. Bakit? Kasi na-magnify yung fear. Yung fear. And that's ganun, and tendency sa atin din kapag tayo mismo, when we have that fear in us, pag meron tayong takot sa atin, when we are intimidated, we fail to see God's promises. Yes. Ang masaklap, nasa kamay mo na yung blessing, Yan. YDC. Nandyan na no? Nasa harapan mo na. Pero dahil mas nakita mo yung nasa likod, the giants of your problem na kung anong kinakatakutan mo, wala na. Yung focus mo nandun na. Wala na dun sa blessing na ibinibigay ng Lord. Grabe, no? Parang gusto ko na lang makinig sa inyo. Nag-i-enjoy ako masyado. Yun! Tama yun! Hindi. That's what overthinking does. Yes. Imagine, Yes. wala namang problema pero gumagawa ka ng solusyon sa problema hindi Yes. nag-exist. Makanya ng pinandaman to. In the first place, wala naman Nakakaloka. talaga. Actually, nung kapag babasahin mo yung context kasi nila, 40 years. 40 years. Imagine, no? 40 years. Nasa wilderness lang sila. Imagine for 40 years, talagang naglakbay sila ng napakalayo, umalis sila from Egypt. And then they are ready to go back to Yan. Egypt. Kasi nga natakot lang sila. Imagine. Actually, Sayang siya. Tignan pa natin Oo, yung sige. katuloy na Ayan, kwento. basahin natin. Tignan natin. Tignan nyo ba? Tignan nyo rin. Numbers 14, please. Oo, Yan. galing. Oh. Sakto. Thank you, guys. Hindi nyo ako pinahiya dun, ah. Then the whole community began weeping aloud, and they cried all night. Their voices rose in a great chorus of protest against Moses and Aaron. If only we had died in Pambihira. Egypt or even here in the Pambihira. wilderness. They complained. Grabe, Sige, no? tapusin lang natin. No? Nagigigil na rin ako eh. Why is the Lord taking us to this country only to have us die in battle? Our wives and our little ones will be carried off as plunder. Wouldn't it be better for us to return to Egypt? Then they plotted among themselves, let's choose a new leader and go back to Egypt. Imagine yung naging outcome. Kasi yung gusto ng Lord, sa inyo to. Oo. Puntahan ninyo to, i-conquer ninyo to, binigay ko na sa inyo tong promised land na to. But because of this bad report, dahil sa report ng 10 spies na negative report, yung buong Israelites community. Ang ginawa po nila, umiyak na lang sila. Ang ginawa nila, natakot na lang sila. All they did was to complain. Amen. At yun yung nagagawa ng pagko-complain. Eh. Alam nyo ba, kapag nasanay kang mag-complain na mag-complain,
mawawala yung, hindi mo makikita yung good things. Yes. Hindi ka magiging grateful. But if you want that complaining spirit, spirito yan kasi yan. If you want that complaining spirit na maalis, then choose to be grateful starting today. Ganun siya eh. Yung dalawang yan magpapatayan because they cannot coexist. Hindi pwedeng nandyan yung pagko-complain at saka yung pagiging grateful. No, you just have to choose. But the Israelites community here, they chose the other one. They chose to complain. And ano nangyari? Imagine nag-demand sila ng bagong hari. Because of that. Huh? Grabe, no? Go. Sige, go. Kotang ako, Bisaya ako namo. Imagine! Ako kasi Bisaya. And one more, if you get to really read that, kung ano pa yung makikita nyo na nakita ko din, ang takot nakakahawa. Ay, true. I am also speaking to the forerunners. Kung may mga takot kayo, wag nyong asahan tatapang yung mga hinahawakan nyo. If you are filled with fear, asahan mo yung mga hinahawakan mo, ganun din. Kasi hahawain mo sila sa takot. Ganon yung nangyari na out of the 12, those 10, hindi natin pinag-uusapan dito 100. Milyon yung mga natakot. Actually, more or less 3 million. Dun sa 10 report, just imagine the severity of what fear can do to us. It is also contagious. Kaya kapag yung leader na linulook up natin, praise God no, sa mga leaders natin. Kapag matapang yan. And on the other side, ang strength contagious din. Amen. Wow. Kaya ganon na we have to really cast out, of course, by the grace of God, fear. Because if we are living in fear, asahan mo yung mga taong nakapaligid sa'yo, ganon din ang perception. Matatakot din sila. Tsaka, kung mapapansin ninyo, no, sabi dito, after ng maraming ginawa ng Lord sa kanila, doon na lang sa 40 years, nakuha nilang kalimutan yon. Grabe, no? Yung mga milagro, the fire by night, day, cloud, Yes. basta. Fire by night. Fire by night and the cloud Yung by na-experience cloud nila by sa day. Lord, sa whole 40 years journey nila, nakalimutan nila ng isang iglap. Why? Because of fear. Grabe. And that led them to disobey the Lord. Yes. Imagine, dahil lang natakot ka, may pwedeng dagdagan si Rocket ang dulo yan? 3 minutes niya mo. 3 minutes para sa point number 1. Point number 1. Lord help us. Si Saul, ganyan din yung nangyari sa kanya. Kilala niyo si King Saul? Actually, he was the first king of Israelites. And dahil sa takot niya, dahil natakot siya sa mga tao na inahandle niya, imagine he disobeyed God. Kaya nga doon sinabi ni Lord yung obedience is better than sacrifice. Bakit? Kasi mas pinakinggan ni Saul yung sigaw ng tao sa bulong ng Panginoon. And check lang natin yung puso natin. Baka nandyan tayo na mas naririnig mo yung sinasabi ng kaaway, mas naririnig mo yung emotion mo or yung sinasabi ng ibang tao, pero hindi mo na naririnig yung still small voice na bumubulong sa'yo. And that's Jesus. That's the Holy Spirit residing inside of you. Amen. Gusto ko lang mag-add din doon. No? I-add mo Siguro, lang. para sa inyo, no, maybe, kuya, di naman po ako natatakot. Wala naman akong kinakatakutan. Maybe some of you, may na-open ako kahapon sa CEO ko. Maybe the reason why natatakot ka mag-commit na kay Lord, natatakot ka mag-commit sa kabanalan, natatakot ka mag-commit sa ministry, natatakot mong ibigay yung buhay mo sa Lord, maybe the reason why you are afraid to do so is simply because mas ini-embrace mo yung kasalanan. Pero? And you are afraid na mawala na yung feeling na komportable ka. And the reason is, you just have to set aside the things na sinet ng Lord para sa'yo. Yes. Simply because you are afraid to embrace the uncomfortable. Yes, that's true. Kaso dun yung growth Oo. And dahil nga katulad kay King Saul lang nangyari, dahil mas komportable siya doon siya sa part na alam niya, marirecognize siya, based sa story. Yung tendency, na-miss out niya yung talagang pwede niya magawa para sa Lord. At saka naka-ready para sa Kanya. Oo. And maybe some of us, ganun din tayo. And actually, na-realize ko lang yun sa sarili ko. Many of us, the reason why we don't want to commit to the Lord, ayaw nating ibigay yung buhay natin sa Kanya, we don't want holiness, simply because we don't want to embrace yung buhay na wala yung mga ini-embrace natin because we are afraid. Yes. Takot tayo. Takot tayong mawala yung bagay na komportable sa atin. You became so comfortable with sin, you are afraid to surrender it. Yes. Nakakatakot na mapunta doon. Kasakit na ita. Nakakatakot. Actually, YDC nakakatakot mapunta doon sa bagay na yon. Kasi sinabi rin dito
Kung kanino ka natatakot, yun yung Diyos na sinasamba mo. Real talk. Kung kanino ka natatakot. And actually, doon ko lang na-figure out, kaya pala. Kaya pala paulit-ulit kong ginagawa yung kasalanan na to kasi natatakot ako na mawala yung komportable na buhay sa akin. Totoo yan. Na mawala yung comfort. And kung titignan mo doon, ano yung Diyos ko? Ay yung pinaka-Diyos na sinasamba ko? Yung comfort. And maybe you're in that place as well. Siguro yung hindi naman problema yung holy life. Maybe that is not the problem. Maybe the problem is this. We became too comfortable na naging Diyos natin yung comfort, na natatakot nating bitawan yung comfort mismo. So, wala lang. Na-add ko lang din sa... Gusto nga dagdagan pa din eh. Hindi, kaya nga hindi nag-grow eh. Kasi nagstay na lang dun sa alam na nila. Ito na lang yung gagawin ko kasi ito na lang yung gusto kong gawin. Pero alam nyo ba, si Lord, hindi niya naman tayo ginawa. Hindi niya tayo can-rate, hindi niya tayo inalaw na mabuhay dito sa mundo para lang manatili sa comfort zone. Kaya nga from time to time, even yung mga Israelites, yung mga sa Bible, pinapag-ano niya para makonquer nila yung mga land. Diba ang ganda rin ng encouragement ni Joshua, do not be afraid. Do not be afraid. Be strong in the Lord. Be courageous. Do not be afraid. Lagi niyang reminder sa atin yun na huwag kayong matakot. So, yun lang. So yun guys, huwag kayong matakot kasi fear and timidity can cause you to disobey God. And yun yung isang bagay na hindi na-please ang Lord sa disobedience because it is sin to disobey the Lord. Nakukuha pa ba? Isipan data rin. Ikape, no? Nakakasunod pa ba kayo? Yan. Say amen kung nandyan pa kayo. Yun. Alright. Pagilas pa sila. So, pangalawa na. Pangalawa na. Oo, pangalawa. Another 40 minutes yan. 40 minutes na Tapos, naman. okay. Hindi, para lang nasiset ko yung ano. Pangalawa, ang sabi dito, kung bakit kailangan nating ma-overcome yung fear and timidity. Kung bakit kailangan mawala sa atin itong mga spirito na to. Because fear and timidity can lead you to untimely death. Kung ayaw mo pang mamatay mamaya, hindi, kasi untimely to eh. Like kung ayaw mo pang mamatay agad-agad, at kung gusto mong ipamuhay yung long life na pinangako ng Panginoon, then tanggalin natin yung takot at yung pagkamahiyain sa buhay po natin. At syempre, babalikan ulit natin. Paborito natin ito ngayon. Yung mga spice. Oo, itong mga spice na to. Balik tayo sa storya. Balikan natin yan. Ayan. Sige, balikan mo. Balik natin sa... Ayan, basahin natin sa Numbers 14:26 to 29. Yan. Ayan, basahin natin. Then the Lord said to Moses and Aaron, "How long must I put up with this wicked community and its complaint about me? Yes, I have heard the complaints the Israelites are making against me." This is the Lord talking to Moses. Now tell them this. Tignan niyo yung sinabi ng Lord. Because of their fear, dahil sa takot nila, because they failed to see who God is, at mas na-edify yung takot, nang ibabaw yung takot, ito yung nasabi ng Lord sa kanila. Tell them this, as surely as I live, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. Mamamatay kayo sa wilderness. That is the judgment. Because you complained against me, every one of you who is 20 years old or older and was included in the registration will die. This is the judgment. Dun sa mga natakot, 20 years above will never enter the promised land. Bakit? Because they have complained against the Lord. Bakit sila nag-complain? Dahil nakita nila yung mga giants. Bakit nila nakita yung giants? Kasi mas natatakot sila. Hindi nila nakita yung goodness ng Lord o yung promise ng Lord. Itutuloy ko lang siya. No? Sige. Anong verse yan? Dali natin siya sa verse 36. Sige. Ganda nito eh. Asan yun? Ganda, no? Ganda. The 10 men Moses had sent to explore, the 10 men Moses had sent to explore the land. The ones who incited rebellion against the Lord with their bad report were struck dead with a plague before the Lord. So, nangyari nga. Namatay. Pinatay. Of the 12 who had explored the land, only Joshua and Caleb remained alive. Imagine. Pinatay ni Lord lahat. Lahat ng yun. Yung mga 20 years and below lang. Yung mga nabuhay. And even yung tribe ni Joshua and ni Caleb, buhay. Gusto ko lang makita din natin, no, bago ko basahin to, na ganito yung nagagawa naman ng obedience. Kung sa disobedience, it can cause you to untimely death. Sa kabila, yung obedience naman, nagkakos siya for you to have a long life. Yes. Amen. Ngayon, baka lang magtanong, no? Sabi dito, fear and timidity can have a negative impact on our lives. We may think that the consequence is too harsh.
Why use death penalty? Oo. Minsan lang naman sila nag-complain lang naman Bakit sila death penalty? Bakit agad? Bakit pinatay sila? Oo. Ganun yung, because being fearful and timid about doing the will of God is dishonoring Him. Yung pagiging matatakutin mo, ko at natin kung meron pa, at pagiging mahiyain po natin, is causing us to dishonor the Lord. Is causing us to disobey Him. Kaya nga ayaw ng Panginoon na meron tayong takot. And nabanggit ko nga ito kanina, no? Kay Kuya AJ yata, balo nung Chuy Radley. Every good things, ninong sinabi nga ta? Every good things, Will Smith. Oo. Will Smith. Every good things is in the other side of fear. Kasi totoo yan eh. Ako, I have a fear of heights. Takot ako sa matataas. So, there was this one time, nagpunta kami Sinagtala. Naglalakad kami dun sa Anging Bridge. Anging Bridge. Gumagalaw yun eh. Kilala yung Jello? Ay, Jello, numalbi. Kaya ko pakaling ko nag-iwa mukha ko. Pero kaluguran na ka, petawaran din ako. Ninenervyos ako eh. Oh. So, nandun lahat. Yan, sinachay, naglalakad-lakad, ganyan. Dahil nauna siya sa amin, bala mo giwa na, pengalog na. Jello. Kasama ko po si Mama Nel noon. Meron kaming mga leaders na kasama. Di takla ako may nagkasamo. Kasi nga, natatakot ako. Alam niyo yung nangyari, hindi na ako nagtuloy. Meron pa. Takot ako sa gagambang malaki. Kahit anong gusto mong mag-CR, kapag nandun yung gagambang malaki, ala akong pakialam, ako lungob kang banyo nga ito. Ikasakit na yung papalabato eh. Ako lungob kang banyo nga ito. Tatakot ko. Imagine, may kasay kapantog. Nakakatuwang isipin na yung takot na nagagawa niyang gawing OA yung isang maliit na sitwasyon. No? Totoo yun. Ako nakaka-relate kayo. Yung isang maliit lang na bagay. Pero dahil nga sa sobrang takot mo, nagiging niyang OA. May share lang din ako. Yan yung gusto ko. Sharing talaga. May share ako sa inyo. Diyan, mo na tatas yan. Sa atin lang to ha. Secret lang to. May part nun. Bata pa lang ako nito. Bata pa lang. Oh. Naglalaro kami nun sa may parang abandoned na bahay. Marami kami, mga kababata ko, naglalaro kami, ganyan-ganyan. Wow. So, edi kami, sabi namin, magbahay-bahayan tayo, magbale-balehan tayo mo ganyan. Ako na-experience yun nung bata kayo. Hindi, kasi nag-iPad kayo lagi eh. No? Ay, di naman. MacBook, tsaka Uy, kami kasi mama kembalas kanina. Wah! Hindi naman. Hindi, pero dahil nga bata kami noon, mahilig kami maglaro sa labas, magbahay-bahayan kami. And then, syempre, sabi nung tara maglinis tamo, tapos gawin nating bahay itong, linisin namin, no? So, nilinis namin lahat yon. Ako naman, syempre, masipag ka, maglalaro kayo. Nakaapak niyan ako ng pako. Kinabahan ako, ano makapakan mo? Hindi siya, Kala ko jackpot. Jackpot. Nakaapak ako ng pako. Tapos yung pako puno ng kalawang. Oo. So, hindi naman siya talaga totally malalim. Naapakan ko lang, pero nasugat. Mangagaw ka niya, sir. Tetano. Wah! Tetano. Ginanon ako ng pinsan ko. Lumalinasikin. Alam yung pinsan, sinabi ng pinsan ko, Roma, putot na kabidis. Ginanon niya ako. Abira. Tapos sumiyak talaga ako. Liyo ko. Gumaganon ako. Tapos ali-alianay, kakilala ko, may putot siya bitis. Ali ko, bisa. Kakanya ko. Tapos dumating sa punto, sa sobrang iyak ko, tinawag ko yung nanay tsaka tatay ko. Sopan niyo ko. Ako makanya, nililinis nila yung sugat ko, no? Nililinis nila, hinuhugasan nila. Sopan niyo ko, matay na ako. Ano ba? Abira. Kasi talagang pabira ako. Pag naalala ko yung pabira, kulokwan ko kanta. May kadamusok ka. Alit lang ng yung pako, hindi naman siya sobrang lalim talaga. Ang babaw lang ng pagkaapak ko. Alam ko may kikwento ka, pero wag mo na siyang kwento, Brad. Wag mo na yan. Alam mo ikakwento ko. Alam ko na. Sige, bibigyan kitang time. Kwento mo, kuya. Ilatag mo yan. Bulgarin mo yan. Nakakatawa lang kasi na-overcome na namin. Mga kasama ko, mga kaibigan ko, nasa Subic kami. Yan. Omis ba? Omis? Oh. Yan, shout out Omis. Kakain kami ng dinner, may napansin na kami na tao na lalaki na umaaligid sa amin. So, natapos ng lahat, so nasa kwarto na kami. Alam ko, magdi-devotion ata tayo. Actually, may nung nagsiswimming kami, nandun na yung lalaki. Nakatambay na siya, talagang pampira. Parang caretaker lang. Oo. Pero parang... Iba yung dating niya. Tapos kami. Sige, luklok ko masali siya. Lagi siya nagbabantay doon. And then nag-dinner na kami, sabi nga ni Kuya G, nag-dinner na kami. Andyan pa rin siya. Andyan pa rin siya. Inaabangan kami. Tapos tuloy mo.
Tuloy ko. Tuloy mo. O di, nasa kwarto na kami. Yan. Nandun sa pinag-istayan. Para tulog na kami. Para tulog. Oo, para tulog na. Para Kaso tulog. hindi kasi kami nag-pray. Oo. Hindi na nag-pray na, no? Dapat, mas Pero nauna- magdi-devotion kasi tayo nun. Kaso hindi natuloy. Oo. Pinili namin yung TikTok. Nag-TikTok kami nun. Mali, praise wag niyo God, po man. kaming gayahin. Oo, nag-TikTok kami nun. Pero wag Kaya, last na yun. ay, ito yung naging response. Nakaiga na kami, kakatok. Ano? May kakatok. Wala man tao sa pintuan. 5 kaming mga lalaki. Walang naglakas ng loob na magbukas ng gate. Pira! Nandun kami lahat dun sa dulo ng kama. Tapos ako bilang pinakabanganay, sisigaw ako, Kuya, may tao dito! Actually, ganito yan. Nakahiga ako sa baba, sa may tabi ng pintuan. May narinig akong kumakaluskos. Alam mo yung ginawa ko, Brads? Ang layo ng kama sa kung saan ako nakahiga. Napatalon ako. Kasi para ang layo ng talon ko, Brads. Parang si Kobe Bryant nung bago pa siya. Kaya lang. Tolsa ako mga yan. Tapos yung talagang... Tapos Para- yung kasama si Brother AJ. Actually, sinimplihan niya na lang. Pero ganito siya. Kuya, may tao dito. Tapos, nag-overthink na. Ito na. May nag-overthink na, no? Nag-overthink. Si Harley bilang isa si Harley sa ang dami niyang alam Resourceful gawin. to eh. No? Resourceful. Oh, resourceful May yan. butas dun sa banyo. Naisip namin, papasok dun yung lalaki. Minake sure na nakatakip yung linak yung pinto ng banyo. Ganon yung nagagawa ng tao. Natapos na lahat, no? Natapos na. Nasa may... Bali ang nangyari, hindi na ako natulog sa baba. Nakitabi na ako sa kanila. Sumiksik na ako dahil natatakot eh. Tapos si Harley niya, nang ginawa niya, kumuha siya ng kaldero. Nilagay niya sa pintuan. May thinking siya ganito, pota, bantang damdaman tayo. Pota, linob yaking kwartuan. Na kung titignan natin, ang simple lang, bubuksan mo lang yung pinto, lilima kami. Then, whenever we are in fear, gagawa tayo ng mga paraan Teka. Para lang po alam ninyo kung sino yung 5, no? Teka lang ha, para lang alam ninyo kung sino yung 5. Si Kuya AJ, worship leader yan. Si Radley, nagpapastor yan. Si Harley, tsaka yung babo. Si Kuya Romer, tsaka si Jello, worship leader lalos din. Tsaka mamag-gym la rin. Buri ko sabihin, proud ko kaya kayo. Ay, sir, aliwa ito. Aliwa itong oras na ito. Ay, grabe. Ganon yung nagagawa ng walang panalangin. Ganyan nagagawa. Imagine. Kuya, may tao dito. Pira! Wala, imagine na kayo talote. yung isa naman, Mabs, salime, Mabs. And that's what And fear that's can all do. for today. That's all for today. Okay na That's tayo. what fear, ganon ang nagagawa Hindi, ng pero takot totoo sa yun. atin. O, ganun. Siguradong yan ako mamaya kadagad, ha? Yes. Ayun, kami. Kaya nervous yung ita? Kami. Make devotion kami, sir. Ayari na nito. Make devotion kami. Pambira. Pero yun, huwag kayong matakot. Kanong. Manong yan talaga, Ano? promise. Ay, grabe. Kailan minam. Pagdripad ako, masiyo. Bata ba kung magsiyo Kuya Romer ba? Yan, may pump masa. Wow, maragol na katahon. Mabs, salime, Mabs. Pira. Mayari ko kaya kayo. Pira. Real Talk Saturday. Ay, thank you, Lord. Kaya Praise kayo, huwag God. na kayo magpunta Subic. Hindi, pero tingnan nyo yung nagagawa ng fear. Totoo yun. Ginagawa niyang OA yung sitwasyon eh. No? Kahit na napakasimpleng bagay lang. Ay, Itadugong tao, akatok niya siguro. Itang hindi man niya sinasadya. Pero yung epekto niya Nung sa amin. na-realize namin, naglilinis pala siya ng mga basura. Na-consensya Kumukuha pa lang siya kami. ng basura Oo, pala. Promise. Natabig Kumukuha niya yung lang- pinto. Kumukuha lang siya ng mga Kasi nung basura. binuksan namin yung Na-feel bad pa kami ng sobra. ang bira gagawa na yung obra na ng tao. Kinyanay niya. Oo, totoo. Oh, ginagawa lang pala niya yung best Nag-overthink niya. kami talaga, promise. Kasi nung... Praise God. O tayo, kinento nandun yan. Sana ang mahiling yan eh. Yun. Ay. Doon ako paborin lawin.
So, yun, mag-obey lang tayo sa Lord. Para mabuhay tayo maba. Masakit kasi. Mahirap kasi, may nervyusan ka na, mitas ka blood pressure. O na, yapi na kanta. May tagi ka. May tagi ka. And huwag tayong lalayo. Yung mga nangyari sa pandemic, ang dami pong namatay. Hindi naman dahil sa COVID. It's because of fear. Ito real talk. Real talk to. Marami mga tao Kasi marami yung... nilagnat na ospital. Tapos, chinek kasi baka positive ng COVID. Wala pa yung resulta, namatay, pinakremate. Eh, nung lumabas yung resulta, negative. Fear. Dahil sa takot. Ang dami nga, no? Maraming nagsabi na hindi man talaga sila namatay sa sakit. Namatay lang sila sa takot. Nasa takot. True. So, sunod lang tayo sa Lord, okay? Amen. Gusto niyo pong mabuhay? Yes. Pangako naman ng Lord sa atin is long life. Praise Long God. life. Hallelujah. Norta na kanyan? Last Makota na subik. Ayan. Hindi, gusto ko lang sabihin to, no, yung, nakasulat din kasi dito, yung delayed obedience is still disobedience. Yes. Ay, grabe yan. Ano ko lang siya ng mabilis na delayed obedience is still disobedience. So kapag, ito tendency kasi ito, paulit-ulit tamo kayo niya eh. Wait lang. Meron akong kakilala, di ko babanggitin kung sino, no? Kagabi, umuwi kami sa Kapaya eh. Nasa bahay kami kagabi. Kumakain kami rilya ng bangos. Tapos sabi ko, hindi ko na nababanggitin yung pamangkin ko, si EJ. Sabi ko, EJ, bili mo kami soft drinks. Mountain Dew. Wait lang! Migal-gal ang utak. Kasi piprits kay Kenny. Kasi sabihan kaya Karela. Sumunod naman. Sumunod naman. Nakarank game yan, no, Jay? Nandiyan ka ba? Talo? Buti nga sa'yo. Hindi, pamangkin ko po yan. Love ko yan. Alright? Pero tendency ito ng mga kabataan eh. Uutusan magugas ng plato, bumili ng toyo, wait lang. Alam nyo, nakakainis tayo. Totoo man. Tapos gusto nyo kapag hingi kayo ng pera, gusto nyo agad-agad. Eh kung sinabi nilang wait lang. Kasi sa kaka-wait lang, sino na yung naglilinis? Sila na. Sino na yung gumagawa ng trabaho? Sila na. Bakit? Kasi wait lang kayo ng wait lang. Tinuruan ko na kayo dyan, di ba? Kunyari, nakikita ninyo naglilinis ng plato yung nanay nyo. Anong sasabihin nyo? Ma, itabi mo. Ako na. Pero going back do sa gusto ko lang tong i-share kasi kailangan yung tandaan nito. Nung sa story natin, doon sa story kanina yung sa mga 10 spies, pagkatapos nila mag-disobey sa Lord, ang tendency, tinatry nilang i-justify yung nagawa nilang mali by obeying again. Pero dahil nga may judgment na, it's too late. We can miss out the opportunity na meron tayo kapag tayo mismo hindi na agad tayo nag-obey. Yun. Alam nyo, ang daming mga kabataan na ang gaganda ng potential nila, ang lalaki ng potential nila. Totoo yan. Na pwede silang mag-lead sa ganito, pwede silang maging worship leader, pwede silang maging CU leader. Ang daming pwedeng gawin ng Lord sa kanila. But then again, they disobeyed. And they missed out the opportunity na sana nandun sila because of their disobedience, hindi sila nakapasok or di nila nagawa yung pinapagawa ng Lord. Kaya yung gusto ko sabihin yung point number 3. Eto na. Sakto to eh. Ito matindi to. Please. Ito, makinig kayo dito, no? Ang sabi dito, fear and timidity can ruin your God-given destiny. YDC, please take note of this. Dahil sa takot ninyo at sobrang mahihain ninyo na nagkukos ng disobedience sa inyo, then ang sabi dyan, you can ruin your God-given destiny. Ang ibig sabihin, choice mo. Kasi merong ano dito eh, gusto kong basahin to, ang sabi niya, God's plans for us are all good. Tama. Amen. Mabuti lahat. Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? Amen. Tama. But they won't happen automatically. Kasi meron tayong part. Ang sabi dito, we may not receive the promise of God if we do not believe Him and if we are afraid and intimidated by the things surrounding us or by someone who tries to harm us. So, ang ibig sabihin, kapag merong intimidation, merong takot na nandyan, ang ibig sabihin, natatakot ka na mag-step forward. Natatakot ka na gumalaw ulit. Kaya ganito rin yung nangyari sa kanila eh. Kwento mo ulit. Ayun na nga. Nakakalungkot kasi imagine this, no, nangyari. Sinabi nila, nung na-realize nila, nakita nila namatay yung 10. Naalala niyo yung verse kanina? And the 10 died because of the plagues. Yung pumasok sa isip nila, ito, sabi nila, sige, ready na kami ulit pumasok ng promised land. They were in grief. Umiiyak sila dahil sa nangyari. And then sinabi nila,
Hindi, Moses, ready na kaming pumasok ulit. Sige, papasok na lang kami ulit. Ano ng judgment nila? Hindi na kayo makakapasok, sabi ng Lord. They missed out the opportunity. Why? Because of their fear. Hindi nila nakita yung Diyos nila and they missed out the God-given destiny. True. Imagine, mamumuhay sila doon. Lahat ng provision nila nandyan. Yung pagkain na kakainin nila, hindi yun maubos-ubos. But because of fear. Yan. And actually, hindi lang fear eh. Kung titignan mo rin, it is a total disrespect towards the Lord. Truth. It is a total disrespect. Kasi pambihira, they saw the signs and wonders. Nakita mo na yung signs and wonders, nakita mo yung milagro, nakita mo na yung apoy sa gabi, no? Ulap sa umaga, nakita mo yung pagkain, yung mana, nakita mo na yung lahat, yung tubig sa bato. But they failed to obey the Lord. Yes. Yan. Hindi sila pumasok, natakot sila. It is a total disrespect to the character of God. Yes. So whenever we are fearful, whenever we are afraid, ayaw nating maging banal, natatakot tayo maging banal, natatakot tayo maging CU leader, natatakot tayo na i-pursue yung pinapagawa ng Lord. It is a total disrespect to God's faithfulness. Kaya kapag may pinapagawa yung Lord, better yet to do them immediately. Yes. Ito yung assurance. Agad-agad. The Lord will never leave you. Yan. If it's the Lord's assignment, it is the Lord's anointing. Yes. Imagine that. Kung assignment to ng Lord sa buhay mo, if it's God's calling in your life, it is the Lord's provision. Yes. That's Yun yung confidence mo. It is the Lord. Amen. Yun yung pinaka-portion mo. Amen. Remember nung time sorry medyo na pumapasok kasi sila sa isip ko. Remember nung time yung mga priest, ano kasi yung priesthood, yung lahi ng priest? Yung mga Levites, nasa promised land sila. Sinabi ng Lord, kayo wala kayong matatanggap na lupa. Pero meron kayo. Ako yung portion nyo. I am your portion. Praise God. If the Lord is calling you, if you have a God-given destiny, it will be the Lord that will provide. True. Yan. You should not be afraid. Yan. Hindi mo kailangan matakot because it is the Lord who will sustain you all throughout the journey. True. Kasi ganyan din yung nangyari kay Samuel. Ay, Oo. kay Saul. Oo. Balikan, ito mabilis lang to. No? Maybe this is the last verse sa atin, point number 3. Pakita po natin yung 1 Samuel 15:24-26, please. Ang sabi dito, then Saul admitted to Samuel, yes, I have sinned. Nagkamali ako. Ginawa ko yung gusto ng mga tao, hindi yung gusto ng Panginoon. I have disobeyed your instructions and the Lord's command. Uminado siya, umamin na. And then sabi dito, for I was afraid of the people and did what they demanded. Nakikita po natin yan. Sige, next verse. Verse 25, but now please forgive my Ito sins na. Remorse, and come back, and come back with me so that I may worship the Lord. Yun nga, meron ng remorse. May remorse na. Remorseful na siya. Oo. Pero ang sabi ng verse 26, but Samuel replied, I will not go back with you since you have rejected the Lord's command. He has rejected you as king of Israel. Grabe, no? Dahil dun sa disobedience niya. Dahil dun sa natakot siya. And it caused him to disobey God. And then tinanggal sa kanya yung pangako. Kaya nga hindi totoo yung salita. Ito, basagan tayo ng mindset. Hindi totoo yung kasabihan, lalo na ng mga Pilipino, kung para sa'yo, para sa'yo. Kung para kaya diyan nga lang ang gawan. It's not even biblical. Hindi po yun biblical. Na kung para sa'yo itong bagay na to, para sa'yo kahit wala kang gawin. No. Kung para sa'yo siya, you need to obey the Lord para Amen. mapasa'yo yun. Amen. Merong obedience involved sa buhay po natin. Kasi ganun yung nangyari eh. Imagine yung pangako kay Saul, yung buong lahi niya, and even dun sa kay Eli, yung sa anak ni Mga Eli. anak ni Eli. Yung pangako sa kanila, sila yung priest, The line yung of family. priest. Oh, Yung family, sila lahat yung mag-aano doon. Pero hindi nangyari, why? Because they disobeyed God. Yes. And sa case ni Saul, because of his fear and timidity, it cost him to lose his God-given destiny. Grabe. And sa atin, alam nyo ba? Sigurado kung alam nyo eh. Kaso kailangan lang natin mag-grasp. Na lahat tayo were destined for greatness. Merong ipin-repair ang Lord sa atin na magagandang bagay. Naniniwala ba kayo doon? Do you believe na hindi tayo hanggang dyan lang? That the best is still yet to come? Yes. But then again, meron tayong kailangan gawin. Kailangan nating sumunod at magpasakop sa Diyos. Amen. You want to receive those promises that God gave you? Then magpatuloy ka. Huwag kang pa-intimidate Do not kay be Satan. afraid. Huwag kang matakot sa kahit anumang bagay. Sabi nga ni Kuya AJ kanina, isang fear lang yung pwede sa buhay ng isang tao. It is the fear of the Lord only. Amen. Amen. You cannot even have, huwag kang magkaroon ng ibang takot sa buhay.
Bakit? Kasi pipili ka lang takot sa Diyos o takot sa bagay na to or takot sa tao na to. And us here and biblically, ang gusto lang ng Panginoon, magkaroon po tayo ng takot sa Kanya. Nagigets ba natin? Nakakasunod po ba? Thank you. O tayo na kami magsalita pala na. Makaramdam ko Bala ko sa amin, balik ka kay Subikoy. Alright. Hindi, and gusto ko lang ito, actually, tapusin natin dito. Ito na-share to ni Kuya AJ kanina sa amin. No? So, merong fear merong timidity. But how can we overcome this? Paano natin ma-overcome itong fear and timidity na to? Paano natin maaalis sa buhay natin? Ano kasi sagot mo, Koy? Ang ganda ng sagot mo for us to overcome, because there's a need to overcome fear. Because in one way or another, fear can be present. We have to always remember that our Christian life is not a matter of the absence of fear. Yes. Kasi Amen. every day, nandyan ang kalaban Weapon niya ang fear. But it's how we react against fear. Amen. And how to overcome fear, paano ba natin ma-overcome, paano ba natin malalagpasan ng fear is we should have to understand the depth of the love of God for us. Amen. Wow. Kailangan nating intindihin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Because it said in His Word, diba? His love, His perfect love, will cast out your fear. Amen. There's nothing in this world that can give and that can be bought to cast out your fear. Security guards, hindi. Cellphone case na makapal para hindi mabagsak, hindi masira, hindi din. It's the perfect love of God. Amen. That is available and that is accessible to all of us. Tsaka sobrang sarap lang na, alam mo yun, pambihira, grabe pagmamahal naman to. Nag-uusap-usap kasi kami kanina na sa baba. Grabe lang yung nadudulot kapag alam mo at sineryoso mo yung pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kasi ito, real talk, nasabi nga ito ni Radley kanina. Kapag totoong naranasan mo yung genuine love ng Lord, if you genuinely receive that love of God, no, hindi pwedeng babalik ka sa dating ikaw. Amen. Imposible. Imposible na babalik ka sa dating ikaw. So assess lang natin yung buhay natin, no. Kasi maraming mga pagkakataon umiiyak tayo sa worship, nabibless tayo sa word, but it's not really about that It's how you respond to that message. It's how you respond to that worship. It's how you respond by changing the way you live dito sa mundong to. Kaya ano lang to, no? Isisingit lang natin bago meron tayong gagawing isa pang part na mabilis lang. Sobrang bilis lang na gagawin natin na yun. Alwa nilawi ako dyan Sobrang mabilis lang. Kung meron man po sa inyo, no, if you really want to experience yung plano ng Panginoon sa atin, if you really want to experience yung mga blessing ng Lord, kung gusto talaga natin na mapasa atin yung niready ng Lord para sa atin, all we have to do is to not be fearful and not be intimidated. And let us just be drowned in that love of God na hindi kayang ibigay ng mundo. Please, no, it's Hearts Day. It's approaching. February 14, marami na namang mga flirtings and all. Marami na namang mga magpapabebe. Marami na namang magpaparamdam sa inyo na mahal kayo, na gusto kayo and all. But please, man, yung tunay na nagmahal nandyan You were bought with a high price, not by flowers alone. Sa mga babae, yung tunay na nagmahal nandyan. Sa mga lalaki, ayan siya. He even gave His life for you guys. So I hope hindi tayo mag-settle para sa less. I hope hindi tayo magmadali. And magalit na kayo kung magalit sa amin, please respect the process of God. Lalo na sa pag-ibig po natin. Bakit? Kasi kapag nag-settle ka for less, you won't experience that God-given destiny. Amen. True. Alam mo, kapag nasatisfy ka naman sa love ni Lord, kahit walang magbigay sa iyo ng chocolates, Amen. kahit walang magbigay sa iyo ng flowers, kahit walang magparamdam sa iyo, dahil satisfied ka sa love ng Lord, okay na ako dito. Yun. That is the real deal. Yes, ibang magmahal ng Panginoon. Nakakalungkot naghahanap pa tayo ng iba. Pero nandito na para sa atin Tsaka lagi siyang available no? I know. It's really us kung paano tayo magre-respond sa ganitong klaseng pag-ibig. So, sana guys, wag tayong mabulag sa emotions natin. Kasi, alam nyo bakit namin sinasabi ito? Nasabi nga ni Kuya AJ, no? Kanina, Living Testament kami. We've came from compromises. Nanggaling kami lahat sa compromises. We did not, hindi kami nag-undergo ng right process before. But look at us right now. Hindi dahil sa amin.
Dahil sa grace ng Lord that empowered us to wait. Amen. It is the grace of God na ngayon, naghihintay akong baby, nagkasal na siya, naghihintay siya na ikakasal sila. So, it's really a matter of waiting. Amen. Isi-segue ko lang to kahit mag-overtime tayo ng 2 hours. Pero sana wag kayong magmadali. Sa mga schools ninyo, marami magbibenta ng mga flowers, roses, and all. Anin mo yon. Hindi pa oras. Ay, dahil makasalikot kaya kayo. Mas mag-enjoy. You know, in your age, at your age, you enjoy and you take full grasp of the love of God. Amen. Allow me, no, meron itong napakagandang verse. Nabasa ko siya sa The Message version, which is a familiar verse. It's actually what we can do with fear. If we can show it to them. Message version, Isaiah 43, verses 1 to 2. Sinabi niya, babasahin ko, no? But now, God's message, the God who made you in the first place, Jacob, the one who got you started, Israel, don't be afraid. I've redeemed you. Wow. I've called your name. You're mine. This is what the Lord says, speaking to us. When you're in over your head, I'll be there with you. When you're in rough waters, you will not go down. When you're between a rock and a hard place, it won't be a dead end because I am God, your personal God. Amen. The Holy of Israel, your Savior. I paid a huge price for you. All of Egypt with rich Cush and Seba thrown in. That's how much you mean to me. That's how much I love you. I'd sell off the whole world to get you back. Ginawa to ng Lord. Trade the creation just for you. This is the love of God. Ganitong klase magmahal ang ating Panginoon. Hindi lang niya binenta, hindi lang niya pinagpalit ang buong mundo, ibinigay niya yung kanyang anak para sa ating lahat. And I believe that love will motivate us to overcome any kind of fear. Amen. Hindi yung klase ng pagmamahal na lilisyain mo yung fear. Hindi. Lalakarin mo yung takot. Kasi sinabi ni David, even though I walk in the shadow of death, in the valley of death, kahit lalakarin ko, hindi ako matatakot kasi kasama kita. Marirealize mo kasi kapag kasama mo ang Panginoon, yung takot mo wala namang kwenta eh. Kahit gaano pa siya nakakatakot sa umpisa, kapag linakarin mo yan at kasama mo ang Panginoon, makikita mo, hindi naman pala nakakatakot. Amen. Because God is with us. This is the amazing love of God. And that will motivate us to overcome any fear. YDC, kahit Amen. anong takot pa yan. Amen. Kaya, praise the Lord. Last na lang. Sige lang. Last na lang. Ito. Maybe you are afraid kasi for the first time, you are going to cut that relationship. Maybe you are afraid because you are going to cut the compromises. Siguro nasanay ka na marami kang kachat, masanay ka na dati may mga jowa ka lagi. And for the first time, you will live in holiness. You will be afraid. Do not be afraid. Huwag kang matatakot. Huwag kang matakot. Do not be fearful in cutting those things because Jesus is always worth it. Amen. True. Amen. Jesus is always True. worth it. His love will satisfy you. Yung kachat mo na, it will never satisfy you. The only thing that can satisfy us is the love of Jesus Christ. Amen. Amen. It is only Him. True. It is His love. It is His love. Kaya natatakot ka, kuya, baka hanapin ko po yung pagmamahal. No. Hindi ka i-fail ng Lord. If you are going to seek Him first, He will allow you to experience His love. Just do not be afraid in cutting those things. Wag kang matakot na natanggalin yan. Maybe you are afraid, but do not be. Sabi nga ni Pastor Joshua kanina, the good things are in the other side of fear. Amen. At saka hindi ka iiwan ng Lord. Oh, Hindi tayo iiwan ng Lord. amen. Hindi tayo pababayaan ng Lord. Whenever Satan is taunting you na mawawala na yung source of kung ano man nagpapasaya kasi kakat off mo. The Lord will always reassure you of Him being with you all the days of your Amen. life. Sarap Imagine. nun, Brads. Yung ina-assure ka lang lagi ng Lord na mahal ka niya araw-araw. Araw-araw. Because people will fail eh. People will fail to reassure you of that love. But the Lord will never. Amen. He will never fail. He will never fail. Amen. Pwede mo mamalugtang 5 pesos?
15 minutes siya taga computer Extend shop. muna tayo. No? Hindi, pero ngayon, siguro before I'm gonna pray for them, siguro palakpakan natin yung mga kuya natin, mga nakasama natin. Alright, and bababa ako, pagpipray ko lang sila and you can go back sa inyo pong upuan. And hingin ko yung mic, hingin ko yung lahat po na tatayo tayo. Ayan.